ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang grupong nangihikayat di umano ng mga open-minded mag-invest sa kanilang korporasyon kapalit daw ng malaking kita. Pero say goodbye to your money na dahil ang kausap ng mga nag-invest, nagtatago na. Naku po! Isang networking company na pinangalan ng Builders Road Marketing Corporation nagbebenta di umano ng mga health product. Ang tumangay raw sa pera ng kanilang investors, dumulog sa resibo ang isa sa mga nagrereklamo at natangayan daw ng pera ng kumpanya. Siyempre, health products, gusto naman natin yan. Plus, yun nga kasi investment daw. Mag-i-invest ka, kikita ka. Yun lang. Ang pangako sa kanila, dodoble at triple ang ininvest nilang pera sa kumpanya. Pero it's a prank pala. Per account, pagkadating ng 9 months, babayaran kami ng 1.280 per account. Ilang investment po na accounts ang kinuha? 8. Gano'ng karami itong nailabas nyo para sa kumpanyang ito? I think 388. Sa account ko, mga 8 million. Bukod pa sa may bebenta, may freebies din silang nakukuha mula sa kumpanya in exchange of their membership. Social! Premium membership ang PEG. A portion ng binayad mo sa isang account ay meron silang product na binigay. 10% of that tatanggapin mo 1 buwan. Pwede ibenta kung gusto mo. Pero nitong 2020, naging sketchy daw ang company at ni minsan hindi nakapag-payout si Ma'am at maging ang owner o CEO na si Yvonne Ruelias, tuluyan na ring ng ghost. Naku po! Missing in action. Nung malapit na kasing due date, bale, so syempre nagpapalo ka. Ano na, ang comment is because pandemic, may mga delay daw sa mga transaction sa bangko, may parang malilate. 1 or 2 months na may adjustment. Pero hindi na sila makontak. May 2020, yun na, hindi mo na sila makontak. Sabi namatay daw yung kanyang nanay. Kaya ang tanong ko, kung mayroong namatay, paralyzed ang opisina. Stress ako sa mga anak ko una-una, tsaka yung finances. Kasi syempre, na-expect ko yun. I was traumatized. Sinampahan ng patong-patong na kaso ng syndicated estafa si Yvonne Ruelias. Tinagurian din siyang most wanted ng PNP sa city, regional at provincial level. Wow! To the highest level ah! Ilang taon din siyang hinarap ng mga otoridad hanggang sa makatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o PNP-CIDG DSOU na nagtatago raw sa probinsya ng Abra ang suspect. Ayun si ate, nakita ko na siya. Sa bintana. Oo, nakita ko na. Yun? Oo, nakita ko na. Nakakuha kami ng informasyon na yung ating suspect ay nasa site dyan sa part ng Marikina. So, binirify ng ating mga team kung nandun nga siya. So, nabigo yung ating tropa dahil wala siya doon. Sa katagalan, mayroon kaming confidential informant na pumunta sa atin. Pinatanong kung kilala ba ito dahil nagtataka sila na bakit nandun sa area ng Abra. Wala na silang inaksayang oras kasama ang resibo. Biyahing norte ang mga operatiba. Mahuli na kaya sa wakas ang itinuturing na estafa queen? Susunod! Ayun na, ayun na, lumabas na. Dito ka, makapasok kami. Ang pagtugi sa Australian National na overstaying na pala sa Pilipinas at sangkot din umano sa pambubugbog sa dating kinakasama. May I have your passport, please? Not interested. Don't touch me. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Tinaguri ang estafa queen dahil sa patong-patong na kaso ng estafa, inirereklamo ng kanyang mga biktima. Umabot daw ng milyong-milyong piso ang tinangay niya sa mga investor ng kumpanya. Pagkadating ng 9 months, babayaran kami ng 1.280 per account. Ilang investment po na accounts ang kinuha? 8. Gano'ng karami itong nailabas nyo para sa kumpanyang ito? I think 388. Sa account ko, mga 8 million. Isa rin siya sa most wanted ng PNP. Actually, yung warrant niyang anim doon, no bail yun. So, listed siya as
number one most wanted ng regional level, provincial level, municipal level, at saka city level. Hanggang sa makatanggap ng tip ang mga otoridad na nagtatago sa Abra ang suspect. So, agad bumuo kami ng isang tracker team para bumiyahe purposely, huliin siya dun sa isang liblib na lugar ng Abra. Kaya nito lang October 12, 2023, sa bisa ng 7 warrant of arrest laban kay Yvonne, agad na nagtungo ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o PNP, CIDG, DSOU sa Abra para hulihin ang suspect. Pagdating sa Abra, agad na isinagawa ang briefing at planning sa paghuli sa suspect. Dumiretso na ang mga pulis sa target location. Kahit sa likod ka tumakbo, okay lang yan. Okay lang yan kasi ang maano lang natin, huwag nang makapasok ng bahay, yun lang po pinaka-purpose natin. Hindi na siya makapasok sa loob ng bahay. Tara, tawagan mo, sabihin mo, pwesto tayo sa malapit. Pagdating sa lokasyon, nagmanman muna ang mga otoridad. Ayun yung kapilya, bago dumating sa kanya. Ayan, ito yung bahay ng target, sir. Ito. Yan yung malaki na kulay pulang bubong. Ilang sandali pa, isang babae ang nakita sa bahay. Ayun si ate, nakita ko si ate. Sa bintana. Siya yun. Positive! Siya na ang suspect! Isang asset ang bumaba mula sa sasakyan ng operatiba at pinuntahan ng bahay. Diretso mo lang, diretso mo. Ayun na. Ayun na, nakasama ko na. Tigil dito. Ayun na, lumabas na nga. Dito, dito ka, mga pulis mo kami. Posas. Mga pulis po kami ha, taga-save dito sa pagkarami po kami. Alam niya naman po siguro kung ano ang naging natin yun. Pero biglang nagpalusot pa si ma'am. Nagulat daw siya sa kaso niya. Surprise! Ang wrong time lang po wrong lahat. Ngayon kami naman po ay save lang ang warrant. Ibang Rueles, na-arrest ko po namin sa syndicated estafa na Regional Trial Court, Branch 278, Mandaluyong City. Babasahan ko lang po kayo ng inyong... Saglit lang po. Syndicated estafa po. Ang unang binasa niya po sa inyo, Mandaluyong City po. Mandaluyong po sa kasang estafa. Pangalawa po, Pangalawa. ito po, Regional Trial Court, Branch 17, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Syndicated Estafa po. Regional Trial Court, wait lang po. Branch 38, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Syndicated Estafa, under 315 po. Sa kalagitnaan ng pag-aresto, si ma'am may special request pa. Wait lang po, matapusin lang po natin. Miss Yvonne Rueles, babasahan ko lang po kayo ng inyong karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say can be used you against the court. You have the right to choose an attorney. If you cannot afford, the government will choose one. Agad na dinala sa Maynila ang suspect na si Yvonne Rueles. Yes sir, captured na namin yung subject sir. Ang CEO ng Builders Road Marketing Corporation, nakapanayam siya ng resibo. Hindi ko po intention na magtago. Hindi ko intention. Sinadya kong hindi magparamdam kasi bala ko pong aayusin ang lahat ng ito. Sa lahat ng members, nagkataon lang siguro na biktima lang tayo ng pandemic na ito. Naharap sa patong-patong na kaso ng estafa at syndicated estafa ang suspect at kasalukuyang nakakulong sa Mandaluyong City Jail. Panawagan ng PNP, lumapit sa kanila ang sinumang nabiktima pa ng suspect. Sa mga tao na may alam na may mga warrant, huwag silang mag-atubili na pumunta dito sa Detection and Special Operations Unit dito sa Camp Crame para matulungan natin sila na implement ang mga taong may mga warrant of arrest. Hindi nila matatakasan ang mahabang kamay ng ating hustisya. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.